President Aquino says a lasting peace is at hand in Mindanao. The president made the statement in a speech before the participants in the second ARMM-LGU Summit on Good Governance and Development in Davao City. The president also took the occasion to appeal to the people to give chance to the Bangsamoro Peace Agreement. Rocky Ignacio reports. President Aquino encouraged Mindanao stakeholders to support the comprehensive agreement on the Bangsamoro between the government and the Moro Islamic Liberation Front or MILF. The president led the second Autonomous Region and Muslim Mindanao LGU Summit on Good Governance and Development in Davao City. In the occasion, President Aquino appealed to people of Mindanao to trust the agreement that will pave genuine peace in the region. Isang balakid na lang po marahil ang maaaring pumigil sa ating adikain. Ang takot at pangamba ng ilan na maulit lamang ang mga mali ng nakaraan. Kaya naman, nananawagan po ako sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga kapatid nating nandito. Naway bigyan ninyo ang mga hakbang nating ito. Makakaasa po kayong sa bawat kasunduang ating nilagdaan ay nakataya ang aming dangal at pangalan. Hinihimo ko pong kayong tumaya rin sa pag-asang makakamit natin ang malawakan at ganap na pagbabago sa ARM. Tiyakin po natin hindi na tayo babalik pa sa dilim ng nakaraan. Totoong maliwanag na kinabukasan po ang inyong matatanglawan. Ang ating mga boss, ang taong bayan, ang siya na pong nagkukumpas ngayon sa direksyon tinatahak ng ating bayan. Ang landas ng pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan. Iyan po ang bagong muka ng inyong gobyerno. At yan din ang nakikita natin magiging bagong muka ng Bangsamoro sa mga darating na panahon. A resolution of support for the new Bangsamoro was formally endorsed to the President, a political entity that would replace the ARMM. With its theme, Strengthening Regional Stakeholders' Partnership Towards Revitalize ARMM in Transition to Bangsamoro, the summit intends to provisions under the Comprehensive Bangsamoro Peace Agreement. Following the completion of all annexes of the agreement, a Bangsamoro Basic Law expected to be ratified by both Following the completion of all annexes of the agreement, a Bangsamoro Basic Law is expected to be ratified by both Chamber of Congress this year. The government is targeting to establish the new Bangsamoro political entity before the President term ends in 2016. 2 taon, 4 buwan at 18 araw mula ngayon, ako naman po ay bababa na sa pwesto upang makibahagi bilang pribadong individual sa mga tagumpay na kolektibo nating ipinunla at diniligan. Kayo po ang mananatili rito, kayo at ang mga pipiliin ninyong pinuno sa kinabukasan ang magtitimon sa Bangsamoro. Kayo ang magiging susi sa magiging tagumpay nito. Panghawakan nawa natin ang magandang pagkakataong ito. Magkapit-bisig tayo bilang iisang lahing Pilipino upang makapagatid ng malawakan at ganap na pagbabago sa inyong mga komunidad, sa inyong rehiyon at sa ating kakaisang bayang Pilipinas. President Aquino also recognized ARMM Chief Mujib Hataman to make reforms in the area possible. Hataman got emotional by thanking the President and local leaders, saying this would be the last summit under ARMM. But the President reiterated the government needs good leader like Hataman. Personal ko pong pasasalamatan at bibigyan pugay ang isang lingkod bayan na talaga namang hindi nagpatinag sa anumang pagsubok at kumapit sa pag-asang mararating natin ang araw na ito. At ito ay walang iba kundi si Governor Mujib Hataman. Ikaw nga talaga ang Ghostbuster ng ARM. Tunay at konkretong reforma ang sinasagawa mo sa inyong rehiyon. Hindi mga proyektong aparisyon. Mula sa mga serbisyong panlipunan hanggang sa pagtutuwid ng sistema sa lokal na pamahalaan, pinamalas mo ang lideratong nakatutok sa kapakanan ng mamamayan. Kung pipili nga po ako ng poster boy o modelo para sa mabuting pamamahala, baka siya po ang magiging pambato ko. Part of the two-day summit was the preparedness enforced by the LGUs in times of calamity and other disasters. The summit served as a venue for local leaders to discuss prevention and mitigation in times of emergency. Leaders from the 5 provinces, 2 cities, and 160 municipalities under ARMM attended the summit. The President is joined by Defense Secretary Voltor Gasmin, Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Deles, DILG Secretary Mar Rojas, Agriculture Secretary Proceso Alcala, and
MMDA Chairman Francis Tolentino. For the People's Television, Rock Ignacio, Davao City.